Nakisalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga residente ng Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila sa isang solidarity dinner sa kanyang unang gabi bilang Pangulo. Sa Quezon City Memorial Circle naman nagkaroon ng isang Thanksgiving party para kay Vice President Leni Robredo. Nasa 500 residente ng Isla Puting Bato sa Maynila ang sumalubong kay Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang solidarity dinner sa Delpan Sports Complex kagabi. Ayon kay Social Welfare Secretary Judy Tagiwalo, unang utos sa kanya ni Duterte ang pag-organisa ng naturang pagtitipon para raw makasama niya ang mga pinangakuan niya ng pagbabago. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Duterte na bubuksan niya sa publiko ang Malacanang. Kayo'y sumunod lang sa gobyerno at makipagtulungan sa amin. Kagarantihan ko kayo na aangat ang buhay natin. Nangako siyang gagawing prioridad ang edukasyon. Maglalaan din daw siya ng hindi bababa sa 30 bilyong piso kada taon mula sa kita ng PAGCOR para sa pagpapaospital at pagpapagamot ng mahihirap na Pilipino. Kakala pa raw siya ng 1 bilyong pisong pondo para sa bawat rehiyon na magsisilbing tulong sa agriculture sector. Magpapahiram din daw ang gobyerno ng kapital sa small and medium enterprises sa urban areas para makapagnegosyo. Bukod dyan, magtatayo rin siya ng hotline na bukas 24 oras para sa mga reklamo at hinaing. Huwag lang ho kayong magsinungaling. Just tell me the truth. Huwag kayong mag-imbento ng istorya. Pati yung totoo yung reklamo mo sa gobyerno o talagang ikaw na may walang kain itong araw na ito, ay di madali yan. At marami tayong paraan kung paano ako makatulong. Muli rin niyang idiniin ang kanyang kampanya kontra droga. Ako po'y nakikiusap, wag ho kayong pumasok dyan kasi papatayin ko talaga kayo. Hindi man siguro ngayong gabi, hindi man nga siguro bukas, pero sa 6 na taon, may isang araw ka talaga magkamali ka. Sa ngayon, ayon sa Pangulo, pinaplansya na raw ang usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at Communist Party of the Philippines, pati MILF at MNLF. Pakiusap niya sa mga tao, magtiis daw ng kaunti at tulungan ng kanyang administrasyong maipatupad ang mga pagbabago. At kami po sa gobyerno na humihingi ng ilang buwan para maplansya namin kung ano dapat naming gawin. Ang mga taga-suporta naman ni Vice President Leni Robredo sa Quezon City Memorial Circle nagtipon. Kasama ni Robredo sa Thanksgiving party ang kanyang 3 anak. Marami po sa inyong nagtiis na dumipensa sa akin. At hindi ko po ito makakalimutan dahil ginawa niyo ito nung panahon na wala pa po tayong kalaban-laban. Nagpasalamat din si Robredo at muling hiniling ang suporta ng lahat para sa pagsisimula niya bilang pangalawang Pangulo. Ang gabi pong ito, gabi ng pasasalamat. Pero ito po ay gabi din ng paghingi ko po muli ng inyong tulong. Hindi pa po tapos ang ating laban. Nagsisimula pa lang po tayo. Marami pong hadlang, maraming kahirapan, pero sanay naman tayo dyan.